Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning. Today is Wednesday, ngening aldoning Miyerkules. Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako naman po si Tita Doris ulit. O, diba? Miss Doris. Kahapon nandito ako, Miss Karen, ha? Na-miss ka namin. At kaya ako nandito kahapon dahil wala ka. Yun, salamat naman nandito ka ngayon. May mga mission possible naman tayo. Oo. Kasi every now and then, alam naman natin kapag nagtatrabaho para sa simbahan, kailangan marunong kang mag-multitasking. Ayan, ano yun, Ma'am Karen? Yung bang ka-meeting mo kahapon, gusto mo bang batiin agad ng maagang-maaga? Wag muna. Wag muna. Okay. Kasi dahil ang ganda na nangyari yata sa lakad mo kahapon. Of course. Feeling ko, gusto mo na kaagad eh. Wag na. Wag muna. Okay, Mabubuking sige. kung anong ginawa ko. Okay, sige. Inanunsyo ba ninyo kung anong ginawa ko? Hindi naman. Basta meron kang, alam mo naman si Sarah, Oo. ang galing niyang Magaling yan Yes. Hi, Sarah. Day off. Pero, yun naman, assured naman yung listeners natin na kapag tayo ay nawawala sa ere, Yes. kahit sino sa atin, di ba? Pati yan sina Among Jean, hindi naman po nag-jackstones lang yun sa tabi o kung ano. May mga important na missions. Yes. Pero yun nga, Miss Doris, yung tulad ng sabi ko kanina, di ba? Yung mga taong nagtatrabaho sa simbahan, kailangan marunong mag-multitasking. Oo. Kasi unlike in companies na when yung pwedeng magbayad ng malaki Mhm. para yung mga tao gumawa ng mga specialized functions. Oo. Kung minsan tayo hindi Yes. Natututunan natin yan on the job na. Yes. At okay din naman yun. Kasi maganda din naman yung epekto. 'Di ba? Yung ganong pagtatrabaho, pag may nakakita kasi sa na ginagawa mo, tapos alam nila para sa simbahan, tutulungan ka Oo, yun. Tama yun. Alala ko tuloy naging topic natin nung medyo matagal na yun doon sa bata pa lang. Yun, no? Bigla ako naalala. Kung anong ginagawa nung bata pa. Oo. Ikaw ba, Miss Doris, nung bata ka, nagsaserve ka na sa simbahan o member ng organization? Ako lagot, revelation yan. The Bakit? negative. Hindi naman. Pero nagsisimba, syempre. Oo, yun. Kasi regular. medyo bantay ako ng lola ko. Nandun naman kami kasama ng parents ko yung lola ko. Kaya lang, yun. Pero since nasa barrio kami, Miss Karen, hindi ako member ng organization. Any organization. Pero, di ba, kahit naman ganun yung history. Marami naman sa atin mga ganyan na hindi member ng org nung bata, pero dahil nagsisimba at mayaman sa pangaral ni Lola. Oo, Parang yung mga nagtatrabaho sa radio station na to may commonality, Ay, mga yes. alaga ng mga lola. Oo nga, no? At parang ikaw din yata, Miss Karen, no? Although maagang namatay yung lola ko, grade 6, grade 5 pa lang ako. Pero hanggang ngayon talagang nakatatak Oo, yung turo ni Lola. Oo, yung may ginagawa pa lang ako, iniisip ko kagad, wait. Magugustuhan ba ng lola ko pag... Sabi nga nung isang kaibigan ko, ay, grabe ka. Akala ko kahapon lang namatay yung lola mo. Sabi ko, hindi, no? Tagal na. Kasi yung mga pangaral ni lola, mga bilin ni lola, ginagawa ni lola, pati recipes ni lola. Yes, oo. Mga tumatatak talaga, di ba? So, naku, Miss Karen, yung mga lola na nakikinig niya, tuwan-tuwa, no? Of course. Kasi masyado nating nabuhat ang kanilang mga bangko. Aba, dapat Hello, lang naman. mga lolas. Ayan. Kasi yung mga lola, yan naman talaga yung pumupuno sa maraming, syempre kung minsan may kakulangan sa mga magulang dahil nagtatrabaho, o kung minsan wala talaga, di ba? Yung mga OFW or nagtatrabaho sa ibang lugar. O kung minsan naman, yung iba, kasi maagang nag-asawa yung mga anak. Syempre, tutulong yung mga lola. Alala ko yung mami ko Yan, lola na yung mami ko, yung kapatid ko, may anak. Kahit wala dito, nasa abroad, ay talagang iniisip pa rin niya. Isang beses sasabihan niya ako, sabihan mo nga yan kapatid mo, kailangan turuan ng Kapampangan yung mga anak niya. Kasi kahit nasa abroad yung mga yan,
Kapampangan pa rin sila. Oh, di ba? Di Yung ba? mga- Si Lola talaga. Mhm. Ayan, ako, teka. History. Tutuloy pa ba natin si Lola? O dahil kaya si Lola na simulan natin, history yung Oo. may connection. Yun ang masarap magkwento ng nung bata ako. Ay, pwede Ganyan. yan. Pero, Miss Doris, pansin mo ba, yung simbahan, may history din ng may mga lolo't lola. Oh, yes. Diba si Pope Francis, yung tawag natin, Lolo Kiko. Si Apo Seto, kahit naririnig niya, baka nakikinig siya ngayon. Oo. Diba tinatawag din ng iba na mga si Lolo Apo Seto? Yes, oo. Kaya, yan, tama-tama talaga yung topic natin yan. Mhm. At yung simbahan, kahit hindi tao mismo, di ba? Mhm. Yung the institution itself, may history din. Yes. At may mga pinanggalingan na kung tayo may mga namanang, kaugalian, o salawikain, o kung ano man sa ating mga lola, yung simbahan, parang tao din yan na may minana galing sa mga ninuno nating nauna. Naku, sige, Ma'am Karen, tulungan mo ko dyan. Mukhang marami kang masasabi tungkol dun sa history Hindi ng naman. ating... Para mo naman sinabi ang tanda-tanda. Hindi. Kasi alam mo naman, lagi mong kasama si Among Jean. Ay, hindi rin. Ay, hindi rin. Sabihin yan, hay, hindi yun totoo. Tumatatak lang. Yun nga lang, tumatatak lalo na pag napapaganitan na ako. Ayan, Oo. tumatatak yan, syempre. Pero, Tatak na tatak ba? oo, syempre. Tsaka ano din yan, Miss Doris, kasi nung nag-aaral kami, nung college, Mhm. laging pinupukpok din yan. Kapag hindi mo alam yung iyong church history, Mhm. you are lost. Yan. Parang Tama. ganun Oo eh. nga naman, di ba? Tapos may isang subject pa kami. Ano yan eh, yung mga history, maraming, di ba, may Philippine history. Pag abot mo pala ng college, sari-saring history classes na yan. So, may Philippine history, tapos history of Western civilization, at history, yung Oriental, di ba? Oo. Yung Eastern. Mhm. Pag nandun ka sa Western, dun mo madidiskubre, Western civilization became Western civilization because of the Catholic Church. Kung walang Santa Iglesia, walang Western civilization as we know it now. Mhm. Saan nagsimula yung mga sulatin, yung mga libro, yung mga ganyan. Sa mga monasteryo pala yan nagsimula. At yung unang mga sumusulat, kasi walang printing press nun, di ba? Oo. So, pag yung mga sulatin, yung nagko-compile, yung mga monghe, Mhm. mga monks, Oo. yun yung trabaho talaga nila. Kaya pag sinunog mo yung isang monasteryo, parang part of civilization, Mawawala. mawawala. Ganun pala yun. Hindi tulad ngayon, di ba? Ay, oo. Pag nasunog yung isang building, o di bumili ka ulit ng kung ano yung Yes, at nandun. saka mo ka nasa computer na yun. Nakasave na lahat Oo, yun, nakasave, di ba? naka-upload pa, Oo, di ba? yes. O di download mo, bumili ka lang. O kaya, ano ba yon? Nasaan yung inventory nun? O sige, bilhin mo yan lahat ulit. Tapos, Yes. kung library na Bilis masusunog, oo. parang ganun lang yun. Ngayon yun. Oo. Pero dati pala, hindi pala ganun. Mahirap nun. Hindi Oo. talaga seryoso nun ang itong pinanggalingan na to, no, ma'am? Tama. Kaya, ayan, Miss Doris, kung pag-uusapan natin, importante pala na pag-aralan yung kasaysayan. Oo naman, ma'am. At medyo lalo na ngayon, maraming nawawala dyan, ha? Mhm. Di ba? Maraming mas magaling. Kaya nandun na sila sa iba, di ba? Oo, tama. Kaya I think mamaya Alam na dun natin. yata tayo. Yan, so... Nakakatuwa to eh. Kasi may isang article, si Monsignor Charles Pope, Mhm. sa US yan. Tagal na ng article na to. 2009. Yung sabi niya, to study history is to become Catholic. Ayan. Parang ganun yung sinasabi ko kanina nung nag-aaral kami ng Western civilization. So it's not Western civilization that gave rise to Catholicism. It's the other way around pala. It's the church which gave rise to Western civilization. So, ano ba yung pinagsasabi natin to? Tanungin muna natin yung ating listeners, Miss Okay. Doris. Alam ba natin yung ating history? Baluta mo po nung naning kay katamong penibatan. Nung, parang kadugtong yan ng episode namin kagabi. Ayan, o sige. Yung episode kagabi, di ba? Ipa-plug ko pa rin. Sige. Siyempre, yung Ing Parokya, Abe-Abe sa Salpantaya, yung guest natin, si Apong Dong.
at si Father Dines, at yung host talaga, yung anchor si Jeff, na sinamahan ko kagabi kasi wala yung ating boss, si Among Pep. Ayan, oo. May activity. So, susunod na mga araw, si Among Pep at ibang mga pari din mag-host, di ba? Pero yon, yung isa sa mga pinag-usapan kagabi, what to watch out for, dapat yung mga parokya, Oo. alam nila kung ano yung pinanggalingan nila. I mean, yung mga parokyanos, di ba? So, yung mga magigest dito na mga kura paroko at parish officers, i-discuss kung ano yung history ng parokya at kung nasa na sila ngayon, ano yung ginagawa at ano yung plano. Okay, So, the past, nakaraan, oo. The present, Kasalukuyan. and the future. Ang hinaharap. Pang Meron. hinaharap, yes. Oo, meron. Yes, Siyempre, kailangan titignan mga din plano yan. nila, no? Kaya yun. Excited na rin siguro yung mga kaparian natin, yung mga parokyanos natin na makinig nun, no? Oo. Pero Kailan po ba yun lagi? Ano po ba yung schedule doon, Ma'am Karen? TTH. Ayan. Tuesdays and Thursdays, 7:30 p.m. Ayan. Ako baka may mag-request yan, Miss Karen, na i-replay yun, ha? Pwede. May gusto Actually, nilang meron na nga. marinig, May no? nagre-request. Ay, Ayan. replay natin. Oo. Tingnan muna natin kung kailan. Yes, Siguro umaga naman yung pag-replay. Anyway, so ngayon, yung history pa rin. Kasi, di ba sabi nila, ang hindi lumingon Sa pinanggalingan. ay hindi aabot sa paroroonan. Yes. So, history. Bakit kailangan nating pag-aralan yung ating church history? So, yung tanong po natin, yung question o yung kutang, baliw po nung naning Penny Batanan ng Keka yung kasalpantayanan? Kung kagabi yung question, baliw po nung naning Penny Batanan ng parokya? Kailan taga saang parokya? At kailan itinayo? Yung question natin ngayon, nuka rin po many ba't ingke kayong kasalpantayanan? Pwedeng sa magulang, Oo. o sa sarili. May ganun eh. Yung mga magulang, hindi naman sila very Active, religious. yeah, oo. Hindi active. Kulang na lang, hindi talaga nagsisimba, di ba? Pero yung mga anak, biglang, Oo. paano nangyari yun? So, nga. pa-text natin, Miss Ayan, Doris. sige nga po. Para po sa ating mga tagapagpakinig, no po, ang smart number po natin is 0918-351-8282. Our Globe number is 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Ayan. Text nila po rin kay kayong pakibat, o kutang, o nung nanumang kwento ka rin number sa rin, at panayan mila po rin kabang mag-break tamo. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in Concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limpi. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. Ngening Pasko, ganakantaya ing minunang panyatang ning Ginong Hesukristo keti king yato. Nya minuna mi bayit ya king Belen, king metong alalabangan, busal da ring ayop, ning dinat, ning masukal, at ing pakakalulong pastol, lintoya. Banakit tayang pasibayo Jesus, kailangan tapang magpakumbaba. Ngening Pasko, lumapit tam pasibayo king Ginoo, mitmong kapakumbaban. Siguradong akit taya at aranasan. Yapin, kaya kayungan, masayang Pasko. Ini po ibat king kaya kayong paboritong parina, DJ pa, ni Father Joel Gatus, Kenny king kaya katamong Archdiocesan Radio Station, 91.9,
Bright FM. Magbalik tamo po ngayon, Kenny Pamurin, syempre, king kwentuhang katoliko, king 91.9, Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, Miss Doris, yung narinig natin, ang ganda, no? Yes po, parang natahimik ako natahimik ako sandali, parang feeling ko makinig na lang nun no, Miss Karen? Ano At yan? kaya nga tinanong ko sa'yo, uy ma'am, galing mo, alam mo yung awit na yun. Ano yan? Galing yung isang part yan ng Handel's oratorio na pinangalan ng Messiah. Di ba? Okay. Yung mas kakilala natin kasi yung Hallelujah chorus, yung Hallelujah. Kasi Hallelujah. nagamit kasi yan yata sa movie. Oh, movies, tapos soundtrack ng kung ano-ano, di ba? Patalastas, radyo, etc. Pero yan, kasama yan. Mhm. Parang ganun part by part. Mhm. Kung minsan may mga parts na hindi natin masyadong alam, hindi natin masyadong kakilala, parang sa history. Yes, oo. Pero yun nga, sabi mo nga, parang hindi po pwedeng
hindi mo masyado ma-appreciate ang isang bagay, ang isang situation kung hindi mo alam yung history o yung root nito. Yes. Ayan. Ayan, tama. So, yung kwentuhan nga natin ngayon, di ba? Panimula yan ng mga church history. Although, dati pa, pinagkukwentuhan na namin ni na Tita Shirley at ni Among Jean yung kahalagahan ng pagbabasa o pag-aaral ng church history. Parang kailangan paulit-ulit Miss Doris, no? Ako po talagang 100% agree ako dyan, Miss Karen. Kasi kahit hindi mo tinatanong, nung panahon ako'y nag-work pa sa kabilang lugar. No? Pagkagaling ko ng office, no? Pagkagaling ko ng office, medyo ang aming simbahan kasi yung ina-attendan kong church ay marami no-offer na mga Bible study, yung ganyan, no? Vibrant. So parang ang nangyayari, pagkagaling mo ng office, uma-attend ka ng mga ganon, no? Pero tanong mo ulit sa akin ngayon, kung ano yung mga napag-aralan ko. Mukhang kailangan ko ulit mag-review. Yung ganon. Kasi nga, in connection with what you were saying, na kailangan dire-diretso ang pagbabasa. Di ba? Yung ganyan. Kasi, alam mo, yung history nung, isang pinanganak. Yung mga lugar na pinanggalingan ni Jesus, ay yung pinag-aaralan niya. Tapos yung mga Bible, no? Pero yun, yung gospel at saka yung mga readings for the day, yung aking mga nababantayan lang ngayon, no? But yung history, medyo nawawala ako, Miss Karen, kaya magbabasa. Salamat sa paalala, no? Lahat naman tayo actually. Kasi kung minsan, ako mismo, 'di ba? Kailangan binabantayan ko rin kasi yung programa natin dito sa radyo, marami tayong medyo touching on history or yung background at the very least, alam mo. Pero kung minsan may bubulaga sa'yo, something very, very new. Di ba? Yung magugulantang ka. Tapos, sa pagbabasa mo, biglang, hindi pala yan new. Dati pa pala yan. How many centuries ago? Di ba yung medyo nagbago lang yung form, pero yung gustong gawin, it's the same. Yes. Tapos, kunyari, yung mga sacraments, di ba, may sinasabi na, kung ano-ano yung mga pauso, kung ano-ano. Tapos, malaman-laman ko pala, hindi yan pauso, no? Dati pa pala yan. Sa simula pa lang, buhay pa si Kristo. May mga similar na ginagawa na. Yes. Kaya, yun. Kailangan sa atin, lalo na tayo mga Katoliko. Kasi tayo daw yung unbroken, yung history. Sa simula nung itinatag ni Kristo ang ating Santa Iglesia hanggang ngayon unbroken, kaya yung marami sa ating ginagawa medyo nagbago lang ng anyo, kumbaga bagong bihis. Pero pag bumalik ka doon, pareho yung laman, di ba? Kunyari kung gift yan, ay medyo nabasa kasi yung balot, palitan natin yung balot, pero yung laman pareho. Yes. So yan, Miss Doris, titingnan natin ha. Marami yan kasi sinasabihan nga daw tayo, lalo na ng mga kapatid nating protestante, na yung mga ginagawa ninyo, inimbento lang ninyo yan. Nung medieval ages o nung panahong ganito, inimbento lang ninyo yung mga pinaggagawa ninyo. Hindi. Kasi kung titingnan mo from history, nandyan na yan. Kunyari yung mga siguro, Miss Doris, tingnan muna natin. Alala ko kasi nandito si Apundong kagabi, di ba? So yung mga discussion on brothers, yung mga bishops, yung mga anong tawag doon, yung ang Santo Papa ay isang obispo, ang mga obispo dito pantay-pantay, etc. So dati pa pala yun, yung mga ganyan, yung obispo, nagsimula yan nung panahon ng mga apostoles. Sila yung mga unang obispo. Tapos si Saint Peter, siya yung unang Santo Papa. At ang daming nagkukwento na yun nga yung mga kapatid na protestante, feeling nila, inimbento lang natin yung Papa. Kaya nga lang, nandun yun sa Bible Paano ba yun? Oo nga. Diba? Na syempre, hindi naman nilagay doon na Papa. Diba? Hindi naman talagang Pope na kaagad. Diba? Kaya nga lang, yun na yun Tapos, yung sinasabi mo nga, parang inimbento lang natin. Parang hindi Dito nga sa ating kodigo, nakalagay nga kung anong version, kung anong verse ng Bible, diba? Kasi
parang yun nga yung naging break naman sa atin, no? Yung mga protestante, nag-concentrate dun sa sola, scriptura, ibig sabihin, kung wala sa Biblia, hindi nila pinaniniwalaan. Yung problema, gusto nila literal, yung pagkakasabi. Tayo naman, yung medyo naging break naman yata sa atin, hindi tayo palabasa ng Bible. Yes, oo. Ang dami nating Katoliko. Oo. Majority dati Katoliko. Pero siguro yung comment nga ng mga nagsasaliksik dyan, kasi daw nung unang panahon talaga, yun nga, kukunti lang yung libro. Tapos yung sinasabi sa atin, 'di ba? Yung mga libro, yung mga Bible ninyo sa simbahan, nakakadena, ayaw ninyong pabasa. Hindi po, kasi iisa lang talaga yung Bible sa buong parokya nung mga panahong yun. Tama. Kasi wala nga printing press. Kailangang ikadena kasi inuuwi ng mga tao sa kagustuhan nilang magbasa. Yes. Kung minsan, di ba, hanggang ngayon naman ganun manghihiram ka, tapos makakalimutan ng isa uli. Pero buti na nga lang, ma'am, ngayon, di ba, meron tayong mga Biblia na sa ating mga religious stores dito yata sa Pampanga. Meron nga. Subsidized, di ba? Yes, so, 50 pesos yung May They Be One, MTBO Bible. Oo, di ba? So, hindi na sila kailangan mag-agawan or maghiraman. Pwede na sila makakuha ng kopya. At kung talagang hindi naman sila makalabas o hindi makatsyempo, Miss Dors, lahat ng mga may cellphone na Android, pwede nang i-download. May New American Bible. Yun yung Catholic, English Catholic translation, di ba, na version. So yun, kung titingnan natin yung kasaysayan ng Santa Iglesia, yun nga St. Peter nasa Bible. Alam mo bang yung susunod na papa pala kay St. Peter, si St. Linus, nasa Bible din. Nasa Timothy. Tiningnan ko kanina kaya ako naghahagilap kanina. Ayun, salamat. Teka, isusulat ko yan, Ma'am Karen, kasi ayan. Si Pope St. Linus nasa Timothy sa ano to? Second book of Timothy, chapter 4, verse 21. Ayan. So inisa-isa kasi ginread dun sa verse 19. I send greetings to Priscilla, etc., etc. So, in-enumerate, di ba? Do your best to come before winter. Sinasabihan sila. Si San Pablo to, di ba? Tapos, in-enumerate. Eubulus, Pudens, Linus, and Claudia send their greetings. And so do all the other Christians. So, sinasabihan, ayan, parang tayo ngayon, di ba? Yung tita, nagsusulat sa kapatid. Tapos, sabi ng mga pamangkin mo, sina Doris, si Karen, si Sarah, etc., etc. Kumusta ka daw? Ayun, diba? Enumerated. Galing. Ayan. Sinulat ko na talaga, ha? Para hindi ko na, kasi ang ganda niya, na hindi siya revelation, no? But, trivia. Trivia. Oo. So, yun nga, Miss Doris, kung titingnan mo talaga, kung magsusuri ka, yung mga nasa ating church history, may pinanggagalingan yan sa Bible. Sigurado. Hindi nga lang tayo ganon kasipag. Yun lang yung problema. Kaya siguro, ewan ko ba, kahit dito man lang sa Kwentuhang Katoliko, dapat medyo na, kasi may mga listeners din naman talaga tayong nakikinig. Kahapon lang may nagsabi, ay, nakikinig daw talaga sila sa Kwentuhang Katoliko. Kasi kung minsan daw, natatawa pa ako, yung mga topic daw na binubuksan natin, unheard of or never heard. Okay. Sabi ko, ano pong ibig sabihin? Dapat mas familiar yung topic namin. Hindi, sabi nila, hindi lang familiar talaga kasi yun, hindi na pag-uusapan sa mga organizations, hindi na pag-uusapan hindi daw hinuhumilya, yung mga ganyan. Sige, pero gagandahan po namin. Yes. Kung medyo unheard of, dapat mas popular or mas familiar yung mga gagamitin natin na terms. So yun naman daw yung gusto nila kasi nabubuksan yung parang windows. Yes. Ayan. So etong window na bubuksan natin ngayon kunwari. 'Di ba may tayo parang unwritten rule ba yon, Miss Doris? Yung sinasabi natin, huwag kang tatanggap ng Holy Communion kung wala ka sa state of grace. Oo, no? Pero yun para sa akin, Miss Karen, ang nire-refer niya ay yung respeto 'di ba? Yung reverence,
on the holiness, 'di ba? On the sacredness nung Yes. nung ating tatanggapin, 'di ba? 'Di ba? Sabi nga, give us this day our daily bread, 'di ba? Yun doon sa kinuha daw yun doon sa prayers no. So parang dahil dinadasal mo yun araw-araw, supposed to be, no? Kasi naniniwala ka, we're talking about pananampalataya dito, Ma'am Yes, Karen, right, diba? right. So parang, if we believe in what we're praying for, diba? Yung ganyan. So, dapat, pagka yun ang sinabi mo din talaga, yung state of grace comes in na, seryoso ka doon sa dinadasal mo, Ma'am Tama. Karen. So, diba? Hindi ka dapat magko-communion kung makasalanan mo at kung hindi ka nagko-confess. Alam naman yan eh. Yes, oo. Alam naman, tinuro naman yan sa atin. May venial sins, may mortal sins. Kung nakakommit ka ng mortal sin, ay huwag ka muna magko-communion. At hindi ibig sabihin no, na hindi ka na magko-communion ng buong buhay mo, no? Oo. May mga ganyan na attitude Oo. kasi. Kasi nga, ang ganda kasi, yun yung sinabing best prayer, di ba? Yung pinakamagandang prayer, yun nga, yung Our Father. Kasi doon yung kompleto di ba? So, nandun yung pag-acknowledge mo ng kasalanan mo, na dapat din naman magpatawad ka, di ba? So, lahat nandun, kaya parang, kung seryosohin mo lang yung prayers na yun, malamang-lamang, magkaroon ka ng, mapunta ka dun sa state of grace, na maka-receive ka ng Holy Communion. If not on a daily basis, yung mas madalas naman, Ma'am Karen. Diba? So, yun. Kailangan pa bang i-define yung state of grace? Hindi na, yun na yun diba, Ma'am? Yung malinis ka, hindi ibig sabihin, yung magumpaligo. Pwede rin naman, syempre, kailangan din naman yun. Kailangan yung literal na kalinisan. Pero yung kalinisan ng kalooban, na yung kaladwa or kaluluwa, di ba? Dapat malinis. Ibig sabihin, yun nga, wala kang mortal sin. At yun, yung sabi mo nga, Miss Doris, respeto din kasi yun. Kasi yung tinatanggap mo, si Kristo. Oo. So, yun nga, yung sabi ko naman, hindi kasi porket hindi ka or hindi naman kasi porket nagkasala ka, forever na yon. May mga alam akong ganun eh. Yung medyo chismis na to. Yung mga tatanungin mo, ay, bakit po yung si Apong ganun o si Atching ganun, hindi nagko-communion? Mga araw-araw nagsisimba, hindi nagko-communion. Tapos sasabihin, matagal na nga yung ganyan. Dati naman nagko-communion yan. So parang 1+1. Baka nagkasala, no? Kung whatever it is, di ba, na mortal sin. Simple lang naman yun eh. Mag-confess. Oo, yun yung maganda sa sa Katoliko no? Parang hindi mo pwedeng sabihin na wala ka ng pag-asa or hindi ka na mapupunta dun sa state of grace na yun. Kasi lagi naka-ready si Sacrament of Reconciliation. Yes. Diba? Tapos ayun nga, kagaya nga po nung sinabi ko, Miss Karen, di ba? Parang sabihin na natin, forgive us our sins. So, nagkasala ka, so ina-acknowledge mo na nagkasala ka, nang hingi ka ng tawad. So, ang problema, kumukontra yung kapag ikaw naman ang nagawa ng kasalanan, ang tigas-tigas mo naman. Ayaw mo naman magpatawad. Sinabi na nga na kailangan naman mutual, pareho mong gagawin. Humingi ka ng acknowledgement, tapos yung pag-ask mo rin naman, dahil alam mo na mahina ka lang din naman, di ba? So, kung yung prayers na yon ay dinadasal mo, pero minimiss mo yung isa na yon na hindi ka marunong magpatawad, baka hindi ka marunong. Ma-absent ka doon. Hindi ka marunong magpatawad ng sarili. Ayun, sa tingin ko isa pa ganyan yun. Oo. Kasi, kung hindi ka nagko-confess, ibig sabihin, you don't want to be forgiven. Ma'am, ibig sabihin ba mas matapang ka pa sa Diyos? Parang ganun. No? Kasi kung the Lord does not keep grudges, but you do. Yes. To yourself pa, di ba? Ang laking issue niyan. So, kung titingnan mo, lumapit ka na. Yes. Masyado kang ma-proud o ma-pride. Hindi pwede yung ganun. Or baka naman kung minsan kasi you're hard on yourself, na, aminin mo na, pumalpak ka. Pero hanggang dun lang yun, palpak ka. Sige, amen. Oo. Kaya nga daw po, ma'am, dito nag-e-exist kasi yung mga paglapit ng mga
organization na dumadalaw sa mga bahay-bahay. Naku, no? trabaho niya yun, di ba? Yes, kaya ko lang kasi nasabi yun, ma'am, na parang nakaka-relate sila. Parang ang tingin nila, mas medyo lesser yung kasalanan kapag ka naikwento muna nila sa lay. Tapos, itong lay na to ngayon, sabihin niya, mas mahigit pa nga dyan ang kasalanan ko eh. Dati nga, ako eh. Ganyan. Tapos, sasabihin ngayon netong matigas na to, diba, nung ayaw magpatawad, ganun ba? Akala ko kasi pag pumunta ako sa Sacrament of Reconciliation, lumapit ako sa pare, sisermonan lang ako niyan eh. Diba? Yung mga ganyan eh. So, yun doon yung ito yung magandang trabaho ng mga lay people na sila yung minsan nagiging daan para lumapit etong may ganitong problema sa mga sacraments na pwede naman palang hindi ganun katapang sa sarili. 'Di ba? Yes. Na pati sarili ko, pati ako dapat nagpapatawad. Yan. Yun. So, yung Sacrament of Reconciliation. Pero, kung babalikan natin, yung sinimulan ng ating pinagkukwentuhan, yung kailangan it is necessary that you receive the Holy Communion in a state of grace. Yes. Saan daw ba yan sinusulat? O, saan daw ba yan nababasa? Bakit ba kailangan ganun? Hindi ba nasa Bible din yan yung unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you shall not have life in you. Okay, nasa Juan. San Juan ba yun? 1 chapter 6 verse 54. Book of John 6:54. Aba, oo nga naman. Gospel, oo. So, yun pala, doon nagsisimula yung sinasabi, kailangan tanggapin mo. Pag tinanggap mo, bakit nga naman hindi mo tatanggapin na malinis, di ba? Kung alam mo, yung Diyos mo yun eh. Yes. Yun. So again, church history. Yes, Hindi yan inimbento. Hindi siya kwento-kwento lang. Nasa Bible. So, yung yung mga pinagagagawa natin, talagang nasa Bible yan. Tapos yung baptism of infants and the necessity of baptism. Na-discuss din ni Apondong yan kahapon. Talaga? Ano sabi ni Apondong? Yung basic, yung summary, yung simula ng ating parokya, ng pananampalataya, etc. nasa ating baptism. Tama. So, explain pa nga ng konti, Ma'am Karen. Baka... Ito, kadugtong ng ating... Kasi, paano ka naging Kristiyano? In the first place, kasi parokya yung pinag-uusapan kagabi, di ba? Nasa parokya ka kasi nananampalataya ka. Dahil Katoliko ka, Kristiyano ka. Saan nagsisimula yung pananampalataya? Sa baptism. Yes. At ito ay sinasabi nga na infants. Yes. Baptism Kasi, of infants. di ba, Miss Doris, pinupuna din tayo, bakit daw infants yung pinapabinyag? Bakit sanggol? Kasi dapat daw, may nasa age of reason na, dapat freely given. Kasi pag infants, yung tingin daw nila, yung parang forced. Pero alam mo, Ma'am Karen, bigla ko lang naisip, no? Ang maganda dito sa infant baptism, ang nakakatikais dito or ang tumatanggap ng sakramento, hindi lang yung batang inosente eh. Diba? Of course, yun nga. Yung acceptance, yung willingness to be part of the church, pati yung magulang. Kasi hindi pwedeng maglakad yung batang doon sa simbahan para magpabaptize. Diba? So, feeling ko, meron siyang grasya, pati doon sa magulang. Kasi meron silang acceptance na yung kanilang anak ay magiging part, diba, ng Kristyanismo. Kasi napakalakas din sa atin yan. Lalo tayong mga Katoliko, yung mga magulang talagang may responsibilidad. Hindi parang, diba, diba, alala ko na naman si Lola. Pag may mga irresponsable na magulang, yung sasabihin niya, bakit ba daig ka pa ng pusa o ng aso? Yung mga hayop na yon, pag nanganak, inaalagaan mo na yung babies, di ba? Yung kuting, yung tuta. Ilang buwan, inaalagaan yan bago niya iiwan, bago hahayaan. Bakit ba ikaw? Parang sa Kapampangan, pisit mula mo. Kaya ba't hahayaan? Yung parang inuluwan mo lang. Parang lumabas lang siya doon. Nilabas mo lang, tapos wala na.
ganun yung, di ba, sermon ng mga lola talaga yan. Pag may naririnig sila ng mga irresponsableng magulang, i-compare talaga sa aso't pusa. Yes, oo nga naman. Kawawa naman. So, yun kung idudugtong ko yun dito sa ating pinag-uusapan, malakas sa Katoliko, sa Kristiyano yung responsibility. At saka, di ba, yung catechism nga, dyan nagsimula kinakatechize mo, hindi lang yung mga anak mo, kundi yung mga kasambahay. Oo. Responsibilidad na yung mga kasambahay mo, tuturuan mo ng maayos and bring them up in the faith. Yes. Alala ko tuloy. Dito sa radio station, di ba, yung ating katiwala, si Atching Helen. Si Atching Helen pa yung magkakatechize sa atin. Siya pa yung mangangaral sa atin. Ganun. Oy, meron ako naalalang kwento dyan, Miss Karen, kung gusto mong share Sige. Kasi itong bata na to, estudyante namin siya sa simpleng katisismo lang naman sa baryo, no? Tapos of course, part ng pag-aaral namin, sabi kong ganyan, pagdating sa attendance, instead na magsasabi lang ng present or tatayo, kailangan pagtayo nila, sasabihin nila kung nagsimba sila ng linggo or anticipated mass, di ba yung ganyan. Okay, so gano'n na nangyari. Eto na ngayon, si mommy, hindi siya masyado. Okay. O ngayon, so si anak, umuwi ng bahay, pagdating ng simba time, siya yung nangungulit kay mother. Mami, very good. Magsisimba ako. Kasi pagdating namin sa klase namin, tatanungin ako kung nagsimba ako o hindi. Sabi niya ganyan, kasi nag-aaral sila ng basic prayers, no? But you know what? Iba talaga ang charisma ng bata. Do you know what, ma'am? Ito ngayon si Mami, regular mass goer na. Di ba? Mission accomplished Yes. sa ating mga mommies and boys and girls. Mommy stars, ang ganda ng ating kwentuhan. Pero, naku, basahin muna natin yung ating mga messages. Mag-break muna tayo. Ayan, okay. Bayong banwa, bayong panahon, at bayong pamikatagon sumulong. Inipuing babyena ning Dios kay katamungan. Busan lingalang kapilmyan king kay katamong kabilyan, at kapikakunwan king paintungulan. Manatili a pamuring kayabe tamoing Diyos, ating Santa Iglesia Katolika, king pamanyalubong at pamanarap, karing miyayaliwang amon at panagkat niting bayong banwa. Iti pong bayong banwa 2017 keti Pilipinas, banwa nening parokya, ing pamisasan metong ding sablang komunidad. Pangaditala po lalong-lalo na ring parokya ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Lukubano sana ning Dios at maging pugad na lang ning pamisasan metong pamisaup-saup at pamitatambayan ban alang milele, mipanpan at makalingwan karing sablang bininyagan. Pangadi ko po kaniting bayong banwa, sumulong emo ing kabiyayan at kaayusan king lipunan, no nilalong-lalo na ing biye kasalpantayanan at pamakiyugnayan tamo bilang balayanan ng Diyos. Masaya, magrasya at masaplalang bayong banwa po kekongan. Ini po ing kekong malating talasuyo, Father Joseph Mary Bakay, ing station manager ning 91.9 Bright FM, ing Archdiocesan Radio Station ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Dakal pong salamat. Magrasyang Pasko kay kayungan po. Sana ing Pasko yang maging dalan ban king upayang itamungan, ibayit ne ing lugod, pamikakapatad at pamisasan metong king karing pamilyata mo at karing komunidad. At ing Pasko yang babye, sikanan kay katamo ban king upayang lalong sumulong ing ganaka, karing kay katamong puso, ban king upayang makasaw karing dakalataw. Ini po yamong Jess Manabat, ing kura paroko na ning San Jose, kaya ni King San Jose Malino, maya papasko kaya kongan. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba kay raming naghihintay sa'yo, nananabing nag-aabang ng pagsilang mo
mga pastol sa sabsaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Walhati sa Diyos ang kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Mga pastol sa sabsaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at pera. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Walhati sa Diyos ang kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kenny, tamo pa mo rin po, syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king Katamong Archdiocesan Radio Station. Ba, ang ganda din nun, Munting Sanggol. Yes, ang Yun ganda. yung title nun. Tapos, Miss Doris, nako, umabot tayo ng oras. Kailangan na nating magtapos in a few Oo minutes. nga. Pero yung kwentuhan natin ngayon, yung sabi mo nga, di ba, may karisma yung bata. Ay, tulad niyan, munting sanggol na may karisma. Yes. Siya yung ating our Lord. At, pero yun, yung baptism na sinasabi natin, hindi lang pala ito. Ang dami-dami pa na mga parang instances na sinasabi sa atin, nimbento lang ninyo yan, hindi yan totoo. Pero, totoo po yun. At yung mga ganyang bagay, nasa Bible. Yes. Wala lang tayong oras Pero pwede naman natin yung isa-isahin. Although, yun nga, yung sinasabi kasi dati, yung after Revelation, yung sa Bible, yung nandyan, di ba? Apo. Patuloy yung tradition Pero Yes. nagka-break kasi, yung during the Protestant, yung humiwalay. Yun, yung nangyari, pagkahiwalay, pati yung ibang mga Katoliko,
naiimpluwensyahan. Yes. So, imbes na pag-aralang maayos kung ano yung tradition, hindi pa pinag-aaralan, parang kinokontra na Yes, oo. Kaya nga 'di ba, Miss Karen, pagka singit na lang, no? Kahit dahil matatapos na tayo, part nung apostolate work, no? Yun nga yung mga naiba ng pananampalataya daw, relihiyon, no? Ang tinatanong namin is, nung bang nandun ka sa Catholic faith, do you attend? Yes. Do you have your own Bible and read it? So, syempre, ang sagot nila lahat, hindi. Tapos ngayon nandito sila sa bago, meron na sila agad bagong Bible. Required sila magstay ng 3 hours doon sa pinupuntahan nila sa fellowship. So medyo masyado malaki yung diferensya, diba? So mas merong structured. merong hindi ginawa. Yes. Yun, may hindi pinag-aralan. Kaya napunta sa Isang bagay din kasi sa atin, yung pag may bago, interested tayo yes. Tapos hindi mo rin inaaral kung anong pinanggalingan mo. Oo, yun Kasi yan. kung ako, assuming, kunwari, may duda ako sa aking pananampalataya, bago ako tatawid ng bakod o ng sapa, Yes. kailangan tatanungin ko muna yung sarili ko. Say, wait. I don't understand. Yes. Makapagtanong nga. At yung tatanungin ko, hindi yung kapitbahay. Yes. Yung tatanungin ko, yung May authority doon sana. Yes. kung nasaan ka. Di ba yung... Kasi kaya nga nasa tamang landas. Hindi yung ang aalalay sa iyo bulag din. Delikado. Patay. Yung umiba ng landas. So, magkakasama talaga kayo sa iba, diba? So, Oo nga. yan. Hindi yata pwede yung ganun, Miss Doris. So yun, very important. Pag nagtanong ka tungkol sa iyong church history, tatanungin mo yung iyong kasama sa pananampalataya. Mga ka-org, o kung hindi nila alam sagutan, hindi kayang sagutan yung tanong mo. Kay Among Jean? Ay, puntahan si Among Jean. Hindi, yung mga parish priests. Yes. Kunyari, mga kaibigan natin sa ibang mga parokya na malayo dito sa atin na nakikinig. Aba, yung mga parish priests po ninyo. Yes, yung pinakamadaling lapitan. Kaya po matagal nag-aaral yung mga yan kasi inaaral yung mga ganyan. Yes. 10 taon yung formation nila. Lagot tayo, Miss Karen. Sasabihin nung nakikinig, parokyano, ba't ka nandito? Ache, at ganyan. Sabi po kasi ni Miss Karen, puntahan ko daw po kayo pag meron akong katanungan. But totoo yun, no? Hayaan mo, makikita naman natin yung mga among dito within the year, di ba? Pag nagprograma nga, yung bagong programa natin. King Parokya, Abe-Abe, sa Salpantaya. So, TTH, 7:30 p.m. Malalaman din nila na totoo naman pinapapunta natin yung mga parokyano sa kanila. Nako, umabot talaga tayo sa oras ng pagwawakas, Miss Doris. Tapusin na natin yung... So, magpapaalam na ako? Oo. Ano ba yan? O magdadasal ka ng ligaya? Kapampangan po yata. Pwede naman Tagalog or English. Kasi ako, ini-English ko rin yun. Ayan. Okay. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, ako po ulit si Tita Doris na nakasama ni Ma'am Karen ngayon. At na-miss namin si Sarah. Pero bago po tayo magbabay, Miss Karen, birthday po ng isang kasama natin ngayon, di ba? Si Janet. Happy birthday, Janet. I'm sure masaya siya sa kung saan man siya nagse-celebrate ngayon. Happy birthday, Miss Janet. Ayan. Thank you po, Miss Karen. King Laguna po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ingke katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nganing aldo ngay ni. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.